Magandang araw sa lahat ng aking tagapakinig. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Ma'am, baka po mahuli tayo ni Sir Paul. Mahinang sabi ko, ramdamang malakas na tibok ng puso ko. Talaga bang takot kang mahuli tayo? O, takot kang baka hindi mo na rin mapigilan ang sarili mo? Paanas niyang sabi. Naging mabagal at mabigat ang paghinga ko. Mabuting amo po si Sir Paul, ma'am. Ayoko po siyang lukuhin habang nakatalikod siya. Tila nahihirapan kong sabi. Tomas, huwag ka nang magdahilan. Lalaki ka rin. Hindi ako nakagalaw nang bumaba ang haplos niya. Kayong mga lalaki, alam na alam ko kung paano kayo kukunin. Matapos niyang sabihin yon, ang tanging maririnig na lamang sa buong kwarto ay ang nahihirapan kong pagtawag sa kanyang pangalan. Gaano nga ba kahirap piliin ang tama kaysa mali? Gaano nga kahirap gawin ang dapat kaysa sa hindi? Ang pagkakamaling sana ay aking itinuwid, mas pinili ko pang dagdagan. Ang kasalanang una pa lang ay dapat ko nang tinanggihan. Ngayon ay naging parte na ng madilim kong nakaraan. Magandang araw sa lahat ng mga listeners ng channel na to. Sana po ay patuloy kayong sumuporta nang patuloy din silang makapagbahagi ng mga kwento gaya nitong sa akin. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Tomas. Ako po ay 36 years old mula sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Hanggang high school lang ang natapos ko. Kaya pahirapan sa paghahanap ng trabaho. Walang pera, walang direksyon. Walang maipagmamalaki kahit kanino. Hanggang sa magtagpo ang landas namin ni Sir Paul. Nang kinuha niya akong driver, hindi lang trabaho ang ibinigay niya sa akin. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Ilang taon na rin ako na nasa pamilya nila. Para akong naging kanang kamay ni Sir Paul. Kasama niya ako sa negosyo, sa meetings, sa biyahe, at sa kahit na anong mga lakad. Sanay na akong sumunod. Kapag may problema siya, naroon din ako. Kapag may kailangang ayusin, ipapagawa sa akin. Labis ang tiwalang ibinigay ni Sir sa akin. Kaya't ginagawa ko rin ang aking makakaya nang magawa ng maayos ang trabaho ko at hindi masayang ang tiwala niya. May asawa si Sir. Si Ma'am Mirna. Maganda. Hindi yung mapang-akit sa unang tingin. Pero may dating na hindi mo basta malilimutan kapag nakasalubong mo. Magalang siya at palaging may salamat. Palaging may ngiti. Sa bahay nila Miss Roxy, malinaw ang lugar ko. Driver ako, tauhan, hindi pamilya, pero hindi rin basta empleyado. Minsan may nagtanong sa akin kung wala na ba talaga akong balak umalis sa kanila at maghanap ng magandang oportunidad. Ngunit ang palaging tanong ng isip ko ay, paano ko sila iiwan kung sila ang taong tumulong sa akin at ang mismong dahilan kung bakit ako may kinabukasan. Kaya nung araw na yon, kung kailan nagsimula ang lahat, nung may ipinagawa si Sir Paul sa akin ay isa lang ang nasa isip ko. Gawin ng maayos, gawin ng tahimik, gaya ng nakasanayan. Hindi ko alam na sa isang iglap, may makikita akong hindi ko na kayang ibalik sa limot. Doon nagsimula ang kalbaryong hindi ko hiniling, pero pinili ko pa ring pasukin. Hanggang ngayon, Miss Roxy, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Araw ng Martes. Karaniwan lang ang utos ni Sir Paul nung araw na yon. Tomas, may ipapakuha lang ako sa iyo doon sa may building sa Ortigas. Hintayin mo na lang sa may parking lot. At ipabababa ko na lang doon. Sige po, sir. Pagtugon ko. Pagdating ko sa building, diretso ako sa parking lot. Mainit, amoy semento at usok ng sasakyan. Iniisip ko pa kung saan ako hahanap ng mauupuan habang hinihintay ang ipapakuha niya. Hanggang sa may nakita akong pamilyar na sasakyan. Sasakyan ni Ma'am Mirna. Huminto ang lakad ko. Nasa bandang sulok ito ng parking lot.
Hindi ko na sana papansinin kung hindi ko nakita ang anino sa loob. May gumalaw. May dalawang ulo na halos magdikit. Nakita ko si Ma'am Myrna. Ang mukha niya, ang kamay, at ang lalaking kaharap niya na nakatalikod sa akin. Hindi ko nakita ang mukha ng lalaki, pero malinaw sa akin kung ano ang ginagawa nila. Parang may kumurot sa sikmura ko. Hindi ako makagalaw agad. Baka nagkamali lang ako. Pulong ko sa sarili ko. Pero kahit pumikit ako, kahit tumalikod, alam kong hindi na mabubura ang nakita ko. Umalis ako agad pagkarating ng sadya ko. Hindi ko na hinantay na makita pa ang iba. Nang makuha ko ang ipinapakuha ni Sir Paul, para akong robot. Gumagalaw pero wala sa sarili. At habang nagmamaneho ako pa uwi, isa lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Dapat ko bang sabihin? Si Sir Paul, ang taong nag-ahon sa akin. Ang taong itinuring akong higit sa empleyado. At si Ma'am Myrna, ang asawang hindi ko kailanman inisip na pwedeng gumawa ng ganun. Pagdating ko sa bahay nila, nakita ko si Sir Paul sa sala. Nakuha mo na? Tanong niya. Opo sir. Sagot ko at pilit na steady ang boses. Ngumiti siya. Walang kaalam-alam sa nakita ko. Doon ako napatitig sa sahig. Hawak ang isang lihim na hindi ko na alam kung kaya kong dalhin o kung dudurog sa akin bago pa man ako makapili. Simula nung araw na yon, sa bawat biyahe kasama si Sir Paul, pakiramdam ko ay may nakadikit sa likod ko. Isang bagay na hindi ko makita, pero alam kong nandoon. Kapag kausap niya ako tungkol sa negosyo, tumatango ako. Sumasagot ng maayos, pero kalahati ng isip ko ay nasa parking lot pa rin. Lalo lamang bumabaligtad ang sikmura ko kapag nasa malapit si Ma'am Myrna. Unang beses kaming nagkaharap muli sa kusina mula nung nakita ko siya. Kukuha sana ako ng tubig. Siya, may hawak na tasa ng kape. Nagkasalubong ang mga mata namin. Walang sinabi si Ma'am Myrna. Ngumiti lang pero hindi na tulad ng dati. May kung anong mabigat sa ngiting yun. Alam kaya niyang alam ko ang sekreto niya? Tanong ko sa isip ko. Ako ang unang umiwas ng tingin. Tomas. Tawag niya habang papalabas ako. Huminto ako. Salamat sa pananatili mo sa tabi ng asawa ko. Tumangulang ako. Wala pong anuman, ma'am. Gusto kong sabihin at gusto kong itanong, pero mas gusto kong matapos ang usapan. Simula noon, ganun na palagi. Mga sandaling pilit namin ginagawang ordinaryo. Sa sasakyan, minsan kasama ko si Ma'am Myrna. Radyo lang ang naririnig. Pero ramdam ko ang presensya niya sa likod. Ang bawat paggalaw at ang bawat buntong hininga. Isang beses, siya ang unang nagsalita. Matagal ka na kay Paul, di ba? Tanong niya. Opo ma'am, 5 taon na rin po. May pagka-loyalist ka. Pabiro niyang sabi. Pero ako, hindi ko magawang sabayan ang biro niya. Sa gabi nahihirapan akong matulog. Tuwing pipikit ako, bumabalik ang eksenang ayaw kong maalala. At mas kinatatakutan ko ang isang bagay. Hindi na ang lihim mismo, kundi ang pakiramdam na unti-unti na akong nahihila papalapit sa isang linya na alam kong hindi ko dapat gawin. Pero habang tumatagal, mas malinaw kong nararamdaman. Hindi lang ako ang may alam. At hindi lang ako ang nahihirapan. Nang sumunod na araw, hindi sinasadyang marinig ko ang usapan ni Sir Paul at Ma'am Myrna. Nasa gilid ako noon ng sala. Nag-aayos ng mga papeles ni Sir nang marinig ko ang boses ni Ma'am mula sa kusina. Paul, masakit talaga ang katawan ko ngayon. Sabi niya. Pwede bang si Tomas muna ang magmaneho sa akin mamaya?
May konting pag-aalinlangan sa boses ni Sir Paul. Sigurado ka? Baka kailangan mo munang magpahinga. Kaya ko to, sagot ni Ma'am Myrna. Mas kampante nga ako kapag si Tomas ang kasama. Tumango si Sir Paul. Sige, sasabihin ko sa kanya. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Alam kong wala akong karapatang tumanggi. Sa biyahe, tahimik muna kami. May mahinang tugtog lang sa radyo. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Tomas, mahinahon niyang tawag. Alam kong nasa parking lot ka nung araw na yon. Parang biglang pumintig ang tenga ko. Ma'am? Pilit kong tanong. Sa parking lot. Dagdag niya. Huwag mo nang itanggi at huwag ka nang magmaang-maangan. Napahigpit lalo ang hawak ko. Hindi ko po intensyon. Nagsimula ako. Pero itinaas niya ang kamay niya para pigilan ako. Hindi naman kita sinisisi. Sabi niya. Nagulat lang ako. Pero alam ko namang hindi ka magsasalita, hindi ba? Napalunok ako. Matagal ka ng tapat kay Paul. Dagdag niya. At simula pa man ay mabuti na siya sa'yo. Pero sa tingin mo, kapag sinabi mo yon, paniniwalaan ka kaya niya? Natahimik ako. Pagkatapos, dumapo ang kamay niya sa braso ko. Sapat para mawala ang focus ko. Sana manatili na lang sa atin yon. Sabi niya at bahagyang ngumiti. Kapag naging good boy ka, may reward ka sa akin. Lumingon siya sa akin sandali. Kumindat siya. May ngiting hindi ko pa nakita sa kanya noon. Ibinalik ko agad ang tingin ko sa kalsada. Parang nasusunog ang balat ko kung saan niya ako hinawakan. Sa loob ko, gusto kong umatras. Gusto kong bumalik sa dati. Sa pagiging driver at tauhan lang. Pero sa bawat segundo ng biyahe, mas ramdam ko, Miss Roxy. Hindi na ito simpleng lihim. Isa na itong alok. At ako naman, kahit ayaw kong aminin, ay unti-unti nang gusto kong tanggapin ang alok na yon. Ilang araw matapos ang araw na yon, parang walang nangyari. Pero alam naming pareho ang lihim na pareho naming ikinukubli. Isang hapon, habang nasa opisina si Sir Paul, tinawagan ako ni Ma'am Myrna. Tomas, sabi niya ng kalmado, pwede ka bang dumaan dito sa bahay? May ipakukuha lang ako. Pagdating ko, tahimik ang buong bahay. Nasa loob siya ng sala, nakaupo at parang hinihintay ako. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Sandali lang to. Tumayo siya at lumapit. At doon, naramdaman ko ulit ang presensya niya. Mas malapit kaysa dati. Natakot ka ba? Tanong niya bigla. Hindi ako agad nakasagot. Sa sinabi ko noong biyahe. Dagdag niya. Sa alok ko. Ma'am, mahina akong sagot. Hindi po dapat to. Ngumiti siya. Hindi na yung mapaglarong ngiti, kundi yung ngiting pagod. Talaga bang iyan ang dahilan? O nagdadahilan ka lang? Mapanuya niyang tanong. Lumapit pa siya. Isang hakbang, dalawa, naging tatlo. Hanggang sa maliit na lang na espasyo ang pagitan namin. Idinantay niya ang kanyang kamay sa akin. At sa isang sandaling matagal ko nang kinatatakutan, hindi ko inalis ang kamay niya. Dahan-dahan niya itong ibinaba. Humaplos sa aking katawan. Ma'am, si Sir Paul po. Nahihirapan kong sabi. Ngumiti siya ng mapang-uyam. Bakit hindi ka umatras? Tanong niya na ikinatahimik ko. Lalaki ka rin, Tomas. Alam kong gusto mo rin to. Hanggang sa tuluyang dumapo ang kanyang palad sa aking pang-ibaba. Sa gitna ng kanilang sala, pareho kaming nawala sa ulirat at tuluyang nagpatianod sa makamundong pagnanasa. Ang pangako sa sariling hindi magtatraidor sa amo ay napako.
Nawala na lahat ng pag-aalinlangan at inhibisyon. Ang tanging natira na lamang ay ang init at pagkasabik. Pagkatapos ng naganap sa amin, umupo ako sa gilid ng sofa. Hindi makapagsalita ni makatingin sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi ito makakarating sa asawa ko. Sabi niya na para bang sanay na sanay sa ganitong senaryo. Walang magbabago. Mananatili ka pa ring tapat kay Paul. Mananatili ka pa ring tapat kay Paul. Tumingin siya sa akin at mananatili ito sa atin. Dugtong niya pa. Tumango ako. Tila wala pa rin sa sarili at pilit pinoproseso ang pagkakamaling pinili. Doon ko naintindihan. Hindi na ako boy o driver. Hindi na rin ako inosente. Ako na mismo ang pumasok sa bitag na una kong nakita. Pagkatapos noon, parang may nagbago sa kilos ni Ma'am Myrna. Mas madalas na ang kanyang mga pagdadahilan. Paul, may kailangan akong puntahan. Paul, pakisabay na lang ako. Ayoko magmaneho eh. Paul, saglit lang to. At palagi, ako ang kasama. Hindi na yun minsan. Hindi na rin nagtatago sa anyong aksidente. May mga biyahe na alam naming pareho na hindi lang talaga lakad ang pakay. Sa sasakyan, kapag kaming dalawa lang, mas madalas ang hawak sa braso, sa balikat at sa mga parteng bawal. Parang sinasadya at parang sinusubok kung hanggang saan ako bibigay. Hindi ka na tumatanggi. Minsan niyang sabi, may ngiting hindi ko mawari kung panunukso o paalala. Hindi ako sumagot. Hindi dahil ayoko magsalita, kundi dahil wala na akong lakas para tumutol. Paulit-ulit na rin kaming nagkikita sa mga oras na alam naming wala si Sir Paul. Mga sandaling dapat sana'y mabilis lang, pero humahaba dahil wala na rin gustong umalis agad. Hindi ko na binibilang kung ilang beses. Hindi ko na rin isinasa isip kung paano nagsimula. Ang alam ko lang, sa bawat oras na nauulit, mas humihina ang konsensya ko at mas lumalakas ang kapit niya. May mga gabi na uuwi akong pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng itinatagong sikreto. Sinubukan kong pigilan minsan. Ma'am, sabi ko, pwede bang itigil na po natin to? Tumingin lang siya sa akin, walang gulat, walang takot. Ngayon pa ba, Tomas? Tanong niya, ngayon pa ba kung kailan hindi na lang sasakyan ko ang minamaneho mo? At tama siya. Sa bawat araw na pinipili kong manatili, mas lalong nagiging malinaw. Hindi na ako basta nahuhulog. Ako na mismo ang bumibitaw sa huling pagkakataong dapat ay umatras. At sa likod ng lahat ng yon, nariyan pa rin si Sir Paul. Wala pa rin kaalam-alam habang unti-unti kaming nilalamon ng lihim na kami rin ang nagpalalim. Hindi lang isang beses kong sinubukang umiwas, Miss Roxy. Maraming beses. Mas maaga akong umaalis, mas maiksi ang sagot ko. Kapag may dahilan si Ma'am Myrna, hinahanap ko ang paraan para hindi ako ang kasama. Sir, baka pwedeng si Ray muna ang maghatid. Minsan kong sabi kay Sir Paul, may aasikasuhin lang po ako. Tiningnan niya lang ako at nagtataka. Ikaw ang sanay sa mga lakad ng Ma'am Myrna mo. Sagot niya, ikaw na lang. At laging ganon, parang may humihila pabalik. Trabaho, utang na loob, at isang katotohanang pilit kong tinatakasan. Si Ma'am naman, mas naging maparaan. May mga tawag sa oras na alam niyang mag-isa ako. May mga mensaheng simple lang sa umpisa hanggang sa hindi na. Kapag magkasama kami, hindi na siya nagtatago. Hindi mo na ako tinitingnan. Minsan niyang sabi sa sasakyan, sawa ka na ba sa ganda ko, Tomas? Hindi ako sumagot. Pero nang huminto kami sa isang lugar na alam naming tahimik, nandito na naman ang mga sandaling pilit kong iniiwasan. Hindi na niya kailangang magsalita. Hindi na niya ako kailangang pilitin. Sa'yo lang ako, Tomas. Paanas niyang sabi habang ang labi ko ay gumagapang sa iba't ibang parte ng kanyang katawan.
Pareho na kaming walang pakialam kung may dumaan o makakita man. Pareho na kaming tila lasing sa init na namamagitan. Parating ganoon ang nangyayari sa amin ni Ma'am Myrna. Lalaki rin ako at sa bawat pagkakataong kaharap ko siya, lahat ng dahilan ko para tumanggi ay unti-unting nawawala. Paulit-ulit hanggang sa hindi ko na maalala kung kailan naging pangkaraniwan ang lihim. Kung kailan naging routine ang kasalanan. Pagkatapos ng isa sa mga pagtatagpong yun, nakaupo ako mag-isa sa sasakyan. Nakapatay ang makina at nakahawak ako sa manibela. Hanggang kailan? Hanggang saan ako titigil? Pero bago ko pa masagot ang sarili ko, alam kong malabo na. At sa likod ng lahat ng yun, mas ramdam ko na may isang dahan-dahang papalapit. Isang katotohanang hindi na matatakasan kahit pa gustuhin ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo lamang tumitindi ang usig ng aking konsensya. Sa tuwing kaharap ko si Sir Paul, tila ay pinapatay ako ng dahan-dahan. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Isang gabi, naghihintay ako kay Sir Paul sa opisina niya. Tahimik ang buong lugar. Parang alam na ng mga pader kung ano ang susunod. Pagpasok niya, napansin niya agad ang itsura ko. May problema ba, Tomas? Tanong niya. Tumayo ako at nanlamig ang mga kamay. Sir, sabi ko, halos hindi lumabas ang boses. May gusto lang po sana akong sabihin. Tumahimik siya at umupo. Ano yun? Seryoso niyang tanong nang makitang tila seryoso ang sasabihin ko. Huminga ako ng malalim. At doon, sinabi ko ang lahat. Walang inalis, walang idinagdag. Mula sa nakita ko sa parking lot, kung paano ko yun itinago, hanggang sa kung paano ako bumigay sa tukso. Habang nagsasalita ako, hindi siya sumisingit. Nang matapos ako, lumuhod ako sa harap niya. Hindi dahil pinilit niya ako, kundi dahil wala na akong mukhang maihaharap. Patawad po, sir. Sabi ko, patawarin niyo po ako. Niloko ko kayo. Sinira ko ang tiwala niyo. Tahimik pa rin siya. Hindi ko alam kung ano ang ekspresyon ng mukha niya dahil hindi ko kayang salubungin ang mga tingin niya. Pagkatapos ay tumayo siya. Hindi siya sumigaw at hindi siya nanakit. Mas masakit pala pag ganon, Miss Roxy. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Tomas. Gusto ko itang saktan, suntukin, pero hindi ko kaya. Minsan sa buhay ko, isa ka sa mga labis na pinagkatiwalaan ko. At alam mo kung paanong hirap akong magtiwala sa kahit na sino. Aniya sa nanginginig na boses. Hindi ako nakaimik. Lumakad siya palayo, ngunit ilang hakbang lang, huminto siya at muling nagsalita. Huwag ka nang umasa, Tomas, na matatanggap pa ulit kita. Dagdag niya. Siguraduhin mong bukas, hindi na kita makikita. Tuluyan na siyang lumabas ng kanyang opisina. At ako, naiwang nakaluhod at walang tigil ang pag-agos ng luha. Umalis nga ako kinabukasan. Hindi na ako nagpaalam pa kay Ma'am Myrna. Balita na lang ang narinig ko. Ang gulo sa loob ng bahay, ang mga tunog na may nabasag, at ang hindi matapos-tapos na sigawan. Hindi ko alam kung naghiwalay sila. Hindi ko rin alam kung nagkapatawaran. At marahil, hindi ko na kailangang malaman. May mga gabi pa ring bumabalik sa isip ko ang lahat. Ang utang na loob, ang tukso, ang kahinaang sumira sa lahat. Ngayon, nakahanap na ako ng ibang trabaho. Iba na ang amo at takbo ng buhay ko. Hindi ko sigurado kung muli pa ba kaming pagtatagpuin ng tadhana. Ngunit sana kung dumating man ang araw na yon, napatawad na ako ni Sir Paul. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Tomas.